So ito na mga kababayan, ito po ngayon ang nakarating at may nag-send sa atin na isang citizen din na supporter ni PBBM mga kababayan na sabi niya, Ken, pwede bang reaksyonan mo yung mga ganyang pangyayari para malaman namin kung ano po ba ang ibig sabihin yan. So ganito po mga kababayan. Ito po ay sinabi no, ni tawag dito Senator Ping Lacson na Resigned as GPNP. I resigned as GPNP. So he's no longer GPNP. So the position of GPNP is vacant. Is there still a plan to reconsider General Nick Torre to be recalled as GPNP? And when Nick Torre retires, then nabakate yung 4-star position. That's the time that he can be promoted. But you know, position and rank are two different matters. Yes, you're correct, Mr. President. Because General Nick Torre still has not resigned or has not He retired. resigned as GPNP. I resigned as GPNP. So he's no longer GPNP. So No more, the position of GPNP is vacant. Is there still a plan to reconsider General Nick Torre? So yun po mga kababayan, kung narinig nyo po, si General Nicolas Torre III, hindi po siya nag-resign. Hindi siya nag-resign bilang PNP chief. So siya po ay nanatiling 4-star general. So, mga kababayan, si General Torre po ay malapit ng magretiro. So, actually magretiro yata si General Torre next year pa, no? Next year pa yata, no? Ang kanyang retirement. So, magkaiba po ang retired sa resign. Gusto ko lang pong i-explain na yung retired, yung magpapahinga ka na, tapos na yung termino mo, actually 60 years old ka na, 65 years old, parang ganon, no? Mag-retired. Pero yung resign, yung ura-uradang bumababa sa pwesto. So, pagkakaalam ko mga kababayan, si General Torre po ay floating at this time. Floating. So, opo, 2027 pa. So, floating po si General Nicolas Torre III at this time. So, hindi po siya nag-resign, siya po ay nirelieve. Hindi po siya sinibak, nirelieve. Kumbaga, parang kinuha siya sa posisyon niya bilang PNP chief, tapos parang pinapahinga siya muna, tapos habang wala siya doon, siya ay may substitute na si Nartates. No? Si Nartates po ngayon ang PNP chief, kasalukuyang PNP chief, habang wala si General Torre. So, hindi po siya sinibak doon. Siya po ay nirelieve. So, kung sakali man, dito sa tanong ni Pampilo Lacson na kung hindi siya nag-resign, may possibility na pwede siyang ibalik. Kasi hindi naman siya siguro, at pagkakaalam ko mga kababayan, hindi siya sinibak eh. Tinanggal siya doon, pinalitan, pero naka-floating siya at this time. Kasi ang pagkakaalam ko mga kababayan, kaya tinanggal si General Torre doon, hindi siya tinanggal bilang PNP Kumbaga parang nirelieve lang at may substitute. Kumbaga sa madaling salita mga kababayan, ano ba yan? Kit anong tinanggal, anong hindi tinanggal? Mga kababayan, ganito yan. Si General Torre, kumbaga nag-abroad. Ito yung madaling example niyan. Kumbaga siya nag-abroad, habang wala siya, meron siyang substitute na si Nartates. Pero habang si General Torre ay naka-floating at this time, si Nartates ang PNP chief. So ngayon mga kababayan, si General Torre ay hindi pa nagretiro kasi next year pa ang kanyang retirement. So ngayon mga kababayan, hindi din po siya nag-resign bilang PNP chief. So mangyayari dyan, mangyayari mga kababayan, kung gusto ng NAPOLCOM at ng DILG na ibalik si General Torre, hindi natin sure. Di ko rin alam kasi hindi ko man alam yung mga patakaran nila dyan. So siguro may parang ganun. 'Di ba? Pero mga kababayan, dito sa napansin ko kay Senator Ping Lacson, parang nagugustuhan yata ni Ping Lacson si General Torre, no? Parang may balak yata si General Torre ibalik. Mga kababayan correct me if I'm wrong. Kung may possibility bang ibalik, pwedeng ibalik pa si General Torre. Kasi relieve lang siya eh. Naka-relieve lang siya. Hindi siya sinibak, naka-relieve. So sa madaling salita, habang wala siya, naka-relieve, naka-floating siya at this time. Floating siya.
Pero police pa rin siya at nanatili siyang 4-star general. So ngayon mga kababayan, nanatili siyang 4-star general. So, ano ba ang star or ilan ba ang star pag PNP chief? Di ba 4-star ka? Parang reliever lang pala si Nartates. Kumbaga, parang ganun po, siguro, Sir Hamtaro. Parang ganun. Kasi, ang pagkakaalam ko, nakarelieve lang siya hindi siya sinibak So, pwedeng bumalik kung gugustuhin, maasahan siya. Sabi ni Ryumi. Ayan, Ryumi ba? Pagbasa niyan. Galitan yung current PNP chief. Anong galitan? Ang galing mo, Kent, mag-explain, nakakawala ng stress. Jang's vlog, hindi naman sa magaling. Actually kasi, minsan kung hindi ako tama, di ba, nagtatanong ako sa inyo kung correct me if I'm wrong, kung mali yung aking pagsabi. Kasi ang pagkakaalam ko mga kababayan, nakarelieve lang po siya. Hindi po siya sinibak. So, kung sakasakali na ibalik siya ng NAPOLCOM at ni DILG Secretary Jun Vic Rimulya sa pamamagitan ng tawag dito approve ni PBBM, so pwede yata siyang makabalik bilang PNP chief. Kasi ang sabi ni Senator Ping Lacson, hindi naman siya nag-resign. Si General Torre, hindi siya nag-resign, hindi siya nag-retired, hindi siya nag-retiro kasi next year pa ang kanyang pag-retiro, 2027 pa. So ngayon, hindi din siya nag-resign kasi nirelieve siya. So ang tanong ngayon mga kababayan, pwede ba yun na ibalik siyang PNP chief? Pwede pa rin, Ken, kasi nasa kanya pa rin ang 4-star. Yun nga ang sabi, Ma'am Illumina Sushi. Hanggat na kay General Torre ang 4-star at hindi inilipat kay Nartates, sa madaling salita, siya pa rin yung PNP chief. So kumbaga, substitute lang o reliever lang si Nartates. So, sa madaling salita, ito nga ang sabi, mga kababayan, ni Senator Ping Is Lacson. still a plan to reconsider General Nick Torre to be recalled as CPNP, and when Nick Torre retires, then nabakit yung 4-star position, that's the time that he can be promoted. But, position and rank are two different matters. Yes, you're correct, Mr. President. Because General Nick Torre still has not resigned or has not He retired. resigned as CPNP. He resigned as CPNP. So he's no longer CPNP. So the position of CPNP is vacant. So, klarong-klaro mga kababayan na hindi pa nag-resign si General Torre. Ang sabi nga ni Lacson, magkaiba ang ranggo, magkaiba ang posisyon. So, acting PNP chief lang yata si General Nartates, no, mga kababayan. So, sa ngayon, si General Torre pa rin ang hindi naman kumbaga legal, ang totoong PNP chief. Kasi hanggat nasa kanya ang 4-star general at hindi yung tinanggal at nilipat kay Nartates, so si General Torre pa rin ang PNP chief at this time. So kung darating man ang panahon na ibalik ni PBBM at ni Jun Vic Rimulya ng DILG at ng NAPOLCOM si General Torre, so nangangahulugan na si General Torre pa rin ang PNP chief ngayon. Naku po mga kababayan. So ang tanong ngayon mga kababayan, dahil ba na kay General Torre pa ang 4-star rank as General o PNP Chief at hindi pa tinanggal sa kanya at hindi pa siya nag-resign bilang PNP Chief or bilang pulis at hindi pa siya nagretiro, ulitin ko po mga kababayan, mag-iba ang retired, magkaiba ang resign. Yung retired, yung magpapahinga ka na. Halimbawa, teacher ka, 65 years old ka na, so magre-retired ka na, retiro ka na. So kumbaga, mag-alaga ka na lang ng baboy, biik, magawa ka ng farm, di ba? So, yun po ang tawag doon, retiro. Pero yung resign, yun po yung halimbawa, ako ngayon si Kent, isa ako sa miyembro ng gabinete. Ngayon, nalusutan ko si PBBM, nagnakaw ako ng 100 million o 100 billion. So, ura-urada, magre-resign ako kasi nabisto ako. So, magkaiba ang resign, magkaiba ang retiro o retired. Retired at resign, magkaiba.
Yun po yun, mga kababayan. Gusto ko lang po i-clarify sa panahong ito at sa araw na ito at sa oras na ito, si General Torre po ay hindi pa nag-resign. Siya po ay pulis pa rin. Floating. No? Floating po si General Torre. May tawag dyan yung may ranggo ka, may star ka, pero wala ka pang mission. Kumbaga parang okay lang magmamasyal ka, okay lang pero may sahod ka pa rin. Parang ganun kasi floating siya So, itatawagin na lang siya kapag may panibago siyang mission. I-call out na lang siya, General Torre, ngayon may mission ka, so balik ka sa ranggo mo, balik ka sa position mo. Parang ganun on leave, relieve lang. So, ngayon mga kababayan, ito yung inaabangan ngayon kasi actually mga kababayan, napakarami pong aarestuhin. Napakaraming aarestuhin. Si Saldico at yung mga sangkot sa flood control. Ilan sila? 17 sila Kaso hindi nilabas ni PBBM at hindi nilabas ng Sandigan Bayan kung sino-sino yung mga kasabayan ni Saldico na aarestuhin. So, mga kababayan, may possibility na si General Torre kung ibalik ng PNP or tatawagan siya ni PBBM, Nicolas, General, ngayon may mission ka, yung 3 senador, ikaw na dyan. Yung 3 senador, ikaw na dyan, ikaw na bahala dyan. Alam ko, kaya mo yan kasi subok ka na. So parang alam nyo, yung mga, kung napapanood ninyo, yung mga palabas nila Bong Revilla, di ba? Na ni Fernando po, di ba? May mga ganyan. Nakarelieve muna ngayon si Teniente, di ba? May ganyan. Nakarelieve muna ngayon si Kernel. Si Kernel, may mga parak, di ba? May ganon. Kernel, umuwi ka muna. Nasa Amerika, kahit nakabakasyon ka, uwi ka muna. Bakit? Kasi pinapatawag ka ni Pangulo. May panibago kang misyon. Sino man. May aarestuhin ka daw 3 senador. Naku po, patay. Kasama ba yung DDS senator na may warrant? Hindi ko lang alam mga kababayan kung sakali na pabalikin si General Torre. Kasi bali-balita mga kababayan, meron daw posisyon na inalok si PBBM sa kanya. Kumbaga parang hindi pa yata tinanggap ni General Torre. Pero kung naalala ninyo mga kababayan, ito po. So ito po mga kababayan, ito po yung isa sa mga post na si General Torre ay nakahanda raw hintayin. Ito po mga kababayan, galing po ito sa Bombo Radio News, no? Gusto ko lang ipakita sa inyo yung date po niya ng Bombo Radio. Asan ba? Dito. Bombo Radio po yan. So ang date po niyan is November 19, 2025. 7:36 PM nila pinost itong balitang ito. November 19, 2025. I-clarify ko lang po bago po ito. Bombo Radio. Bombo Radio Philippines yan. So nakasaad dito, ex-PNP Chief Torre handang arestuhin si Bato kung iutos. So, mga kababayan, bakit si General Torre handang arestuhin si Bato kung iutos sa kanya, wala nga siya ngayon bilang PNP Chief. Ngunit, nasa kanya yung 4-star ranking general. So, sa madaling salita, siya pa rin yung PNP chief. So, si Nartatis parang OIC lang. Parang ganun yata, hindi ko alam yan mga patakaran nila. So, ngayon mga kababayan, hindi naman po siguro mag-post ang Bombo Radio ng fake news kasi Bombo Radio ito. Mga kababayan, meron silang YouTube channel, meron silang Facebook page, meron silang radio station. Kasi kapag mag-post po sila ng fake news, mga kababayan, ay talagang masarap po ang kanilang prangkesa at masilip sila ng MTRCB, talagang makakasuhan kung sino man ang may-ari ng Bombo Radio. At yung kanilang himpilan, mapapasara po. So ngayon mga kababayan, ito po, ex-PNP Chief, handang arestuhin si Bato kung iutos. Ayan. Handang pangunahan ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III ang pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa kung may ilalabas na formal na utos. Sa isang eksklusibong panayam, sinabi ni Torre na buong karera niya ay nakabantay sa pagsunod sa direktiba. Naging issue ang posibleng pag-aresto matapos ibunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla
na may hawak na umano siyang kopya ng ICC arrest warrant laban kay Bato de la Rosa, kaugnay ng war on drugs noong Duterte administration. Si Torre na unang nakilala sa pag-aresto kay Apollo Kibuloy at ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay kasalukuyang nasa Personal Holding and Accounting Unit or PHAU. So ibig sabihin mga kababayan, ito yun, floating si General Torre ngayon kasi nasa Personal Holding and Accounting Unit siya. So sa madaling salita mga kababayan, 4-star general pa rin siya. Kasi nasa kasalukuyang Personal Holding and Accounting Unit siya. Siya pa rin ang 4-star ranking general or sa madaling salita, siya pa rin yung PNP chief hanggat hindi siya nag-resign. So, ito pa mga kababayan, habang hinihintay ang reassignment, nako ito na nga mga kababayan. Si Torre ang unang nakilala sa pag-aresto kay Kibuloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasalukuyang nasa Personal Holding and Accounting Unit siya habang hinihintay ang reassignment. Giit niya patuloy ang kaniyang pagiging professional kahit wala na sa pwesto. Aminado rin si Torre na dati niyang boss at mentor si De La Rosa at marami silang napagsamahan ngunit nagbago na ang panahon. Patay. Sa ngayon, hindi pa nagpapakita sa publiko si De La Rosa mula nang pumutok ang balita ayon sa kanyang kampo, hindi siya nagtatago at nagtitipon lang ng impormasyon tungkol sa sinabing ICC warrant. Report ng Bombo Radio, Jai. Yun po mga kababayan, narinig nyo po. So, habang si General Torre po ay hindi pa nag-duty at nasa Personal Holding and Accounting Unit siya, no? Sa madaling salita, hindi po siya sinibak. Siya po ay naka-float lang, no? Naka-relieve. So kumbaga, si General Torre kasi magaling kasi sa taktika sa pag-aresto, magaling kasi sa taktika pagdating sa mga ganyan-ganyan kasi biruin nyo si Kibuloy nga kinubkob yung lupa. Doon kasi napabilib yung ating mga kababayan, yung ating presidenteng si PBBM na biruin mo ka-powerful na tao niyan, sinugod ka ng mga DDS doon, sinugod ka ng mga Kibuloy's angels, diba? Sinugod ka ng mga Kibuloy's allies, pero hindi ka nagpapatinag. Bagkus na instead na aalis ka kasi hindi mo mahuli, kumuha ka ng radar na kung merong heartbeat doon, kinukubkob nila ang lupa. Sa madaling salita, doon si PBBM napabilib. Kasi sa lahat po ng mga nakadaang mga PNP chief, mga kababayan, si General Torre lang po ang nakagawa niyan. Di ba? Si General Torre lang po ang nakakagawa niyan. May ads po tayo mga kababayan, wag po kayo mag-skip. Si General Torre lang ang nakakagawa sa bukod tangi na pag-aresto kay Kibuloy na nagtago at hindi makita. Ayun, kumuha ng radar na para marinig kung may heartbeat, may buhay dun sa loob, kinukubkub ang lupa. At ang sabi ni General Torre, kung hindi ka aalis dyan, kung hindi ka susuko at lalabas, pasabugin namin itong compound mo. Ayun, lumabas si Kibuloy. Hindi ka lalabas dyan maging tusta ka na para kang dyan, para kang tarantulang na tusta dyan sa loob. Oo, kasi bakit? Nag-ala tarantula si Kibuloy, mga kababayan. Ano bang ibig sabihin ng tarantula? Alam niyo mga kababayan, yung tarantula, ganito yan. May sariling kuweba yung tarantula, may butas yan na napuno ng sapot. Kapag nasa bukid kayo, no, sa taniman ng mga kamote, yung may mga bulok-bulok na niyog, pag yung mga balat ng niyog, yung mga dahon, mga sanga niya, pag tinanggal mo yan, makita mo kapag may sapot na puti tapos may butas na maliit, tarantula yan. Nag-ala tarantula kasi si Kibuloy, hindi niya alam na si General Torre hunter ng gagamba yan, kaya magaling yan magpaaway ng gagamba noon. Alam niyo yung ipalatay-latay dyan sa tingting? Ay nako. Si Kibuloy nag-ala tarantula. Sabi ni General Torre, subukan mo mag-ala tarantula dyan pag hinagisan kita ng granada. Sasabog ka dyan. Ayun, lumabas. Sumuko rin sa wakas. Kaya, mga kababayan, yun po ang nangyari. So, ngayon, mga kababayan, hindi natin alam at hindi natin sure kung si General Torre ay babalik nga ba bilang PNP chief. Naku po, pag bumalik PNP chief yan. At sabi nga mismo ni General Torre sa isang programa sa News 5, sa istoriko ng News 5, handa siyang arestuhin si Bato kung iutos sa kanya. Kasi, ulitin ko
floating lang si General Torre. Hindi po siya nag-resign bilang pulis. Pulis pa rin siya na may hawak na 4-star ranking general. Magkaiba po ang pagka 4-star ni General Torre. Bakit? Si General Torre po ay dumaan bilang PNP, pulis. Bilang pulis. Pangalawa, naging CIDJ chief at naging CIDG director bang tawag dyan or chief? Hanggang sa naging PNP chief. So, deserve po ni General Torre na magka 4-star ranking general kasi di pinagdaanan niya. Naging PSPO1 siya, SPO2, SPO whatsoever. Tapos naging CIDG hanggang sa naging PNP chief. Compare naman natin kay Bato na 1-star general tapos nagiging 4-star bigla nang hindi man lang dumaan. No, kumbaga sa politiko, hindi muna dumaan kagawad, naging chairman, naging city councilor, naging mayor, tapos naging congressman, naging governor, senador, hanggang sa naging vice president to president. Hindi siya dumaan ng ganun, mga kababayan. Si Bato po ay mula sa 1-star, naging 4-star agad. Di ba? Mga kababayan, naging 4-star agad. So magkaiba nga naman. Kaya mas maganda talaga yung dumaan ka sa tamang proseso kaysa sa diretso kang maging 4-star tapos naging senador pa, di ba? Hindi ba kayo nagtaka? 1-star, naging 4-star, tapos naging senador, tapos ngayon makukulong, di ba? Ang ganda ng buhay. Kita ninyo? Nakita ninyo, mga kababayan, na-realize ninyo? Just try to think of it. 1-star, naging 4-star, naging senador, tapos nakukulong. O di ba ang pait ng kapalaran ni Bato? Dapat ito kay Bato, nagpatingin siya yung kamay niya, pinakitingin niya kay Aimee. Kasi si Aimee nag-ala Madam Auring . Yeah? Oo, si Aimee nag-ala Madam Auring. Bakit? Magaling si Aimee manghula. Biruin mo, si Boyeng Rimulya. Nung naging ombudsman, ang purpose daw kaya nag-ombudsman, hulihin si Sara, di ba? Tapos wala namang nangyari. Oo, kasi nag-ala nag-ala Madam Auring. Kulang na nga lang kay Aimee, Bato yung bola yung ulo, yung kintab. Yung bilog. Mga kababayan, kulang na lang kay Aimee yung para bababa, ganun, di ba? Ituro mo sa akin kung sino ang sunod huhulihin. Ang galing ni Aimee sa mga ganyan-ganyan, Pero ang dami ni Aimee nalalaman, pero walang nangyayari. Di ba? Ang dami ni Aimee nalalaman, pero walang nangyari. So yun po yun mga kababayan. Yung ating malakas ang kapit ni Bato. Malakas talaga ang kapit ni Bato. Kapag bato yan tapos sinimento mo or bural, didikit yan. Bato yan